Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Isang magandang araw sa lahat at mapagpalang araw sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ramirez. Taga-probinsya po ako ng Quirino. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito taong 2009. Na mga panahong iyon ay naninirahan pa lamang kami sa isang baryo na medyo may kalayuan pa sa Kabayasnan. Na mga panahong iyon rin ay marami sa atin ang hindi naniniwala sa aswang, engkanto at iba pa. At isa na ako doon. Sa tuwing naririnig ko na nga ang mga nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na iyon, lalo na ang aking lolo at ang mga kabaro niya o ang aking ina at mga abuela, iniisip ko na lamang na kwentong barbero lamang ang mga iyon at ginagawang panakot sa mga batang matitigas ang ulo. Kapag nga nadadatnan ko silang magkwentuhan minsan, ay nasasabihan ko silang hindi naman totoo ang mga iyon. Kako, huwag magpakalat ng ganong klaseng usapin. Gawa ng baka mamaya ay paniniwalaan pa ng mga kabataan ang mga iyon at matakot na sila tuwing inuutusan sila sa kinahapunan para bumili sa tindahan. Nagwika naman ng abuelo ko sa aking dapat paniwalaan ko raw ang ganong klaseng usapin. Kailan pa ba raw ako maniniwala kung kailan nasa bingit na ng kamatayan na ako at nasa harapan ko na ang nasabing aswang. Tanging pag-ismid at pag-iling na lamang ang naging tugon ko sa sinasabi ng abuelo ko. Nga pala, nag-iisang anak lamang ako at tanging ang kasakasama ko sa buhay ay ang aking ina na lamang. Iniwan na kasi kami ng aking walang hiyang ama at sumama sa ibang iabab. Gayunpaman ay naging maayos naman ang pamumuhay namin ng aking ina. May maayos na trabaho naman kasi ang aking ina at iyon ang ipinangtutustos niya sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Ang abuela at abuelo ko naman ay may malawak na lupain at iyon na rin ang pinagkukuhanan nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ako naman pag walang pasok ay pumupunta ako sa bayan para tumutulong sa talyer na pagmamay-ari ng aking tiyuhin. Buwan ng Abril noon at walang pasok. Niyaya ako ng kaibigan kong si Rex na magbakasyon sa kanilang lugar sa may Batanes. Dahil sa hindi ako makatanggi ay pumayag ako sa paanyaya ng kaibigan ko. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan ko matapos niya akong mapapayag. Hindi pa ako sigurado kung makakasama pa ba ako sa inyo sa pagbabakasyon. Magpaalam na muna ako kay nanay. Kung papayag siya mabuti, kung hindi naman abay, pipilitin at kukulitin kong aking ina para mapapayag ko siyang sumama ako sa iyo. Nakakangiting saad ko kay Rex. Yun ang gusto ko sa iyo, kaya matalik itong kaibigan eh. Hindi mawala-wala sa labi ang pagkakangiti ni Rex. Kinagabihan nga ay nagpaalam ako sa aking inang sumama sa kaibigan kong magbakasyon. Tinanong niya naman ako kung saan umano ako magbabakasyon. Sa Batanes po, Nay. Sa probinsya ni Rex, sagot ko. At ano naman ang gagawin mo doon? Pataray niyang tanong. Si nanay naman, malamang magbabakasyon po, sagot ko. Inirapan ako ng aking ina at nagwikang alam niya naman na raw na magbabakasyon ako. Ang tanong niya ay kung anong mayroon sa pagbabakasyon namin. Yun dapat linawin niyo po, Nay. Hindi yung tatanungin mo ako kung ano ang gagawin. Ikaw na bata ka, ayos-ayosin mo yung pagsasagot-sagot mo at baka makatikim ka sa akin. Aniya at pinandilatan ako ng mga mata at ani mo'y nagagalit. Natawa naman ako sa tinura ng aking ina. Batid ko naman kasing hindi talaga totoong nagalit si nanay sa akin.
Sadyang ganun lang talaga siya kung magsalita. Di kalaunan nga sa pag-usap naming dalawa ni nanay ay napapayag ko na nga siya. Sobrang saya ko noon, Sir Casper. Dahil sa wakas ay makakapamasyal na rin ako sa malalayong lugar. Araw ng Miyerkules ang napagkasunduan naming umalis. 5 pa lang ng madaling araw ay dumating na ang kaibigan ko. Nagulat pa nga ako dahil sa ang buong akala ko ay kaming 4 lang ni Joseph at Floyd ang sabay na pupunta sa probinsya nito. Pero may kasama pala siyang nagngangalang Jason. Nang matapos ako makapag-ayos ng gamit, ay gari na rin kaming umalis. Umabot ng ilang oras ang biyahe bago kami nakarating sa Batanes. Nangangalay na ang aking puwet sa kakaupo, habang ang kaibigan kong si Floyd ay panay ang reklamo na daig pa ang babae kong umasta. Nang makarating na kami ay agad na nawala ang pagod ko sa biyahe dahil sa angking ganda ng paligid, na para bang nasa ibang daigdig ka sa ganda ng tubig at buhangin. Naging mainit naman ang pagtanggap sa amin ng pamilya ni Rex. Napag-usapan namin na bukas na lang kami mamasyal dahil pagod kami sa biyahe, at itong dalawa naming kaibigan na sina Joseph at Jason ay para mga lantang gulay sa kakasuka dahil sa nahilo sa biyahe. Kinabukasan ay maaga kaming nagising para mamasyal. Pagkatapos naming kumain ay lumabas na kami at sumalubong sa amin ang asul na dagat at puting-puti na buhangin. Naglakad-lakad muna kami sa gilid ng dagat bago lumusong ang mga kasama ko sa tubig habang ako ay tumitingin-tingin sa paligid. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Rex. Hindi mayaman, hindi rin mahirap. Meron silang maliit na tindahan at iyon ang pinagkukunan nila sa pang-araw-araw. Buong araw kaming nagbabad sa tubig, kaya nang malapit ng dumilim ay umuwi na kami. Pagkarating namin sa bahay ni Rex ay naabutan namin si Aling Matilda na naghihiwa ng karne na kanyang lulutuin para sa hapunan. Mga pasado 7:00 na ng gabi. Nung ayain na kaming maghapunan, pagkarating namin sa pagkainan ay agad na nagsipagsandok na ang mga kaibigan ko. Akmang isusubo ko na sana ang ulam ng malanghap ko ang kakaiba nitong amoy. Hindi ko alam, ngunit parang nasusuka ako. Napatingin naman sa akin ang mga kaibigan ko at tila nag-aalala. Agad akong tinanong ng ina ni Rex kung ayos lang ba ako. Tumango naman ako bilang sagot. Kahit hindi ko gusto ang amoy at lasa ng ulam, ay pinipilit ko pa rin kumain, Sir Casper. Baka kasi isipin nila na maarte ako. Konti lang ang kinain ko dahil hindi ko na mapigilan ang pagsusuka. Agad akong lumabas at nagtungo sa likod ng bahay nila. Doon ay nagsuka ako ng nagsuka hanggang sa mailabas ko lahat ng nakain ko. Pagkatapos ay pumasok na ako. Naabutan ko naman ang 4 na nakaupo sa sala. Nagtungo muna ako sa kusina para sana magmumog. Ngunit laking gulat ko nang makita ang isang malaking buto na nakalagay sa lababo. Kasing laki ito ng buto sa hita ng tao, hanggang sa hindi ko namamalayan na nakatulala na pala ako. Bumalik na lamang ako sa aking ulirat nang may tumapik sa aking balikat. Pagkalingon ko ay nakita ko si Aling Matilda. Tinanong ko siya kung kaninong buto ang nasa lababo. Ang sagot niya ay buto daw ng baga. Hindi ko alam, ngunit hindi ako kumbinsido sa kanyang sagot. Mga bandang 8:00 ng umaga ay naisipan kong maglibot-libot ng mag-isa. Habang nawiwili ako sa pagkuha ng mga litrato sa paligid, ay hindi ko namamalayang may kalayuan na pala ang nilalakaran ko. Medyo nakaramdam ako ng hindi kaaya-aya. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ay hindi ko maiwasang matakot at magtaasa ng mga balahibo ko. Sobrang napakatahimik rin ng buong paligid at wala kang maririnig na kahit isang huni man lang ng ibon.
Maya-maya pa ay bigla akong nangilabot sa kadahilanang ang dami ng nakasabit na bungo na mga hayop sa mga puno at may mga patay na ibon. At marami pang iba na hindi ko alam kung ano ang tawag sa mga iyon. Nais ko sanang pasukin ang loob ng kagubatan, ngunit pinangunahan ako ng takot kahit yung kagubatan niyon ay medyo maliit lamang. Pinagmasdan ko ng mabuti ang mga bungo na nakasabit sa mga puno at may napansin ako sa di kalayuan na isang bungo na kakaiba. Hindi ko lang mawari kung anong klaseng bungo iyon. Bungo ba ng hayop o tao? Dahil medyo malayo. Nagkalat din sa buhangin ang mga iba't ibang buto ng hayop. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ay umihip ang napakalamig na hangin na naging dahilan para magsatayuan ang aking mga balahibo. Kaya dahil sa takot ay agad akong kumaripas ng takbo pabalik. Nang makarating ako sa bahay, ay nagtaka ang mga kaibigan ko dahil sa itsura ko. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin. Ngunit mas pinili ko na lang na huwag sabihin sa kanila ang tungkol sa nakita ko. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil hanggang noon ay iniisip ko pa rin ang mga nakita ko kanina. Dahil sa hindi ako inaantok, ay naisipan kong lumabas para magpahangin. Nang nasa labas na ako, ay nakita ko ang mga magulang at kapatid na Rex na dumaan sa likod ng bahay. Hindi nila ako nakikita dahil madilim sa bahagi ng kinaroroonan ko. Hindi ko alam kung saan sila tutungo. Nais ko sana silang sundan ngunit natatakot ako. Siguro lumipas ang 2 oras ngunit hindi pa ako pumapasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay nakarinig ako ng tawanan. Kaya napalingon ako sa pinanggagalingan ng ingay. At nakita kong bumalik na sina Tia Matilda. Nagtaka ako nang makita kong may bitbit sila na isang sako na tumutulo pa ang pulang likido. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Ngunit isa lang ang alam ko. Karne ang laman ng sako. Ang saya-saya nilang pumasok sa loob ng bahay. Nagtatawanan pa sila kaya napangiti na rin ako. Ngunit agad na nawala ang ngiti ko nang marinig ko ang sinabi ni Aling Matilda sa kanyang asawa. Ang sarap talaga ng sariwang karne, nakakabusog. Iyan ang mga katagang nagbigay kaba sa akin. Hindi ko lubos maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Aling Matilda sa kanyang binitawang salita. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ko ay nakasalubong ko si Estela, ang nakababatang kapatid ni Rex. Aking gulat nito nang makita ako. Tinanong niya ako kung saan ako umano galing. Dyan lang, umihi lang ako. Nakaramdam kasi ako ng pag-ihi kaya lumabas ako ng bahay. Kunwari sagot ko. Pero sa kaloob-looban ko noon, Sir Casper, ay grabe na ang kabang nararamdaman ko. Matapos kong sagutin ang tanong niya, ay nagpaalam na akong tutuloy na sa kwarto at magpapahinga na. Tumango naman si Estela, kaya dali-dali na akong naglakad papunta sa silid tulugan. Pagkapasok ko sa silid, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Agad akong nahiga sa aking kama hanggang sa hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. Tanghali na akong nagising kinabukasan. Naabutan ko naman sina Floyd at Yusef na nagmemerienda ng kamote. Nagtungo ako sa lamesa para kumain. Nang alisin ko ang takip ng mga pagkain ay naamoy ko na naman ang kakaibang amoy ng ulam na karne. Parang pinaghalong nabubulok at malansa. Kaya naghanap na lang ako ng pwedeng lutuin. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ko ang laman ng ref. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ko ang laman ng isang lagayan ng karne. Dahil karne lahat ang nakalagay at saka mabaho, parang hindi nililinisan. Bumalik na lang ako sa kinaroroonan ni Floyd para kumain ng kamote. Tinanong ko sila kung saan pumunta ang dalawa naming kaibigan. Ngunit hindi daw nila alam. Pagkatapos kong magmerienda, ay naisipan kong bumalik sa lugar
na pinuntahan ko kahapon. Gusto kong malaman kung anong meron sa lugar na iyon. Nang makarating ako doon, ay nakita ko ang mga patak ng pulang likido sa buhangin. Sinundan ko ang mga patak na iyon at dinala ako nito sa malaking puno ng balete. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa aking nakita. Sa kadahilan ng merong isang malaking rebulto na may nakakatakot ang itsura. At meron din iyong sungay at pangil. Maging ang kanyang kuko ay mahahaba, nakadamit ng itim at mabalahibo ang kanyang katawan. Kung pakataytigan ng mabuti ay parang hindi iyon narebolto sa itsura nito. Sa paanan naman nito ay may nakalagay na parang bungo ng tao at mga buto. Habang sinusuri ko ang rebulto ay may sumigaw sa aking likuran, kung kaya mabilis akong lumingon. Sa paggalingon ko ay halos namutla ako sa gulat nang makita ko ang isang matandang lalaki na may hawak-hawak na tungkod at nanlilisik ang kanyang mga mata. Galit na galit itong lumapit sa akin. Halos kulang na lang ay patayin na niya ako sa tindi ng galit nito. Takot na takot ako sa mga oras na iyon. Nangangatog na ang aking mga tuhod at betlog. Nangangatog na ang aking mga tuhod at binte. Pati ang dalawa kong kamay ay nanginginig din dahil sa takot na pagkapatayin na niya ako. Isa ka lang dayo dito sa aming lugar, ngunit napakamagpangahas mo para pumunta dito. Gusto mo bang idagdag ko ang bungo mo sa mga nakasabit sa punong yan? Pero huwag kang mag-alala dahil malapit na. Nakangisi nitong sabi. Kitang-kita ko pa ang maiitim nitong ngipin. Kahit nangangatog ang aking mga binte, ay pinilit kong lumayo sa lugar na iyon. Sobrang pinagsisihan ko ang pagpunta ko doon. Nang makauwi ako sa bahay ni Rex, ay pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Pagpasok ko sa loob, ay laking pagtataka ko dahil tahimik ang buong kabahayan at parang walang tao. Kaya dumiretso na lang ako sa aking silid para magpahinga. Nagising na lamang ako ng tapik sa aking pisngi. Pagkadilat ko, ay nakita ko si Jason na sobrang nag-aalala kaya nagtaka ko. Tinanong ko siya kung bakit parang alalang-alala siya. Sinabi niya naman sa akin na natagpuan daw ako ni Rex sa may tabing dagat na nakahandusay at walang malay kaya inuuwi nila ako. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat o hindi. Ngunit ang malaking katanungan sa aking isipan ay bakit ako nawala ng malay. Gayong natatandaan ko ay umuwi ako at hinanap ko ang cellphone para tignan ang mga nakuha kong litrato. Ngunit laking gulat ko nang wala akong makita kahit ni isa. Ang cellphone na iyon ay dekepad lang. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil iniisip ko na baka nga panaginip lang ang lahat ng iyon. 4 na araw na ang lumipas simula nang dumating kami dito. Pinilit kong kinakalimutan ang mga nangyari. Ngunit may bahagi sa aking isipan ang nagsasabing, totoo ang lahat ng iyon at hindi panaginip. Hanggang sa isang araw, habang mag-isa ako dito sa bahay, halos umalis ang mga kasama ko. Napansin ko ang isang pintuan sa pinakadulo ng bahay. Hindi ko alam ngunit tila may nag-uudyok sa akin para lumapit doon. At yun nga ang ginawa ko. Nang makalapit na ako ay nakita kong nakakandado iyon. Mukhang matagal nang isinarado ang silid na iyon dahil kinakalawang na ang padlock. Pilit kong itinutulak ang pinto. Nagbabakasakaling masira ang kandado. Ngunit bigo ako. Nang tinitigan ko ang pinto ay may tumawag sa akin. Kaya lumingon ako at nakita ko si Aling Matilda na madilim ang muka at matalim na nakatingin sa akin. Pinagsabihan niya akong huwag ko nang uulitin na lumapit pa sa kwartong iyon. Kaya nahihiya akong tumango at humingi ng pasyensya dito. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung bakit nakakandado ang silid na iyon. Ngunit nahihiya ako. Saka alam kong galit ito sa akin. Kinahaponan, habang nasa tabing dagat ako,
kasama ang mga kaibigan ko. At matamang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, ay napansin ko ang 5 kalalakihan na may kasamang 2 babae. Naglakad ang mga iyon patungo sa dulo ng dagat. Nakayuko ang 2 babae at nakatali ang kamay. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan. Sinabi ko sa mga kasama ko ang nakita. Ngunit pinagtawanan lang nila ako. Para daw akong hindi lalaki. Para hindi alam ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya napapailing na lamang ako sa sinabi ng mga kaibigan ko. 5 araw nang lumipas, nang dumating ang pinsan ni Rex na si Sandy. At kasama nito ang kanyang kasintahan na si Ann. At 5 buwan itong buntis. Simula nang dumating sila ay napansin ko ang kakaibang ikinikilos ng mga tao sa loob ng bahay kung saan kami nanunuluyan. Lagi silang nakangiti sa tuwing nakakasalubong si Ann. Samantalang sa amin ay laging matalim ang tingin at malamig ang pakikitungo. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang mga reaksyon nila. Gayong wala naman kaming ginagawang masama. Isang araw ay pinatawag kaming magkakaibigan para tumulong sa paghahanda sa darating daw na piyesta. Nagulat ako sa nalaman ko. Sapagkat wala namang sinabi sa amin si Rex na may gaganaping piyesta sa kanilang lugar. Maging ang mga tao ay abala rin sa kanya-kanyang ginagawa. Nakikita ko sa kanilang mukha ang sobrang kasiyahan. Hindi ko alam ngunit bigla na lamang akong kinabahan. Lalo na nung mapansin ko kung paano nila tititigan ang tiyan ni Ann. Na animoy hayok na hayok at gutom na gutom. Buong araw kaming nagtrabaho noon. Kaya kinagabihan ay maaga kaming nakatulog dahil sa sobrang kapaguran. Ngunit nabulabog ang aking mahimbing na pagtulog nang makarinig ako ng sigaw ng isang babae. Kaya agad akong napabalikwas ng bangon. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana sa aking kwarto at namilog ang mga mata ko nang makita ang mga tao na naglalakad malapit sa dalampasigan. At bawat isa sa mga ito ay may hawak na sulo. Habang sa unahang parte naman ay hawak-hawak ng 2 lalaki, ang isang babae, at patungo sila sa dulo ng dagat. Nagdadalawang isip ako sa mga oras na yon kung susundan ko ba ang mga nakita ko o hindi. Makalipas ang ilang minuto ay napagpasyan kong sundan na lamang. Dala na rin kasi ng kuryosidad at pagtataka, kaya ninais kong sundan ang mga nakita ko. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, ay nakasalubong ko ang ama ni Rex. Galit itong nakatingin sa akin at halos mamutla ako sa takot nang makita kong biglang naging pula ang kanyang mga mata. Dahan-dahan itong lumapit sa akin kaya napaatras ako. Nakakahiya man, Sir Casper, pero aaminin kong halos maihi ako sa aking salawan. Sa labis na takot. Saglit na ipinikit ko ang aking mga mata at hinintay kung ano ang gagawin niya sa akin. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala akong nararamdaman na nangyari. Kaya dinilat ko ang aking mga mata at nakita ko itong nakatayo sa harap ko. Sa pagkakataong iyon ay normal na ulit ang kulay ng kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa labas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Sinagot ko naman ito, kaya ako lumabas dahil sa tawag ng kalikasan. Ngunit hindi ito sumagot, bagkus ay nakatitig lamang ito sa akin na para bang binabasa nito kung ano ang nasa aking isipan. Dahil sa takot ay halos magkanda-dapa-dapa ako sa pagtakbo, pabalik sa loob ng bahay. Nang makapasok na nga ako sa kwarto, ay para akong mahihimatay sa tindi ng kaba na aking nararamdaman. Naghahabol na rin ako ng hininga at napahawak sa dibdib. Diyos ko,
Totoo ba yung nakita ko? O namamalikmata lang ako? Kabado kong tanong sa aking isipan. Na mga sandaling iyon ay kahit na anong gawin kong posisyon sa pagiga, ay hindi pa rin ako makatulog hanggang sa mag-umaga na lamang. Habang nasa pagkainan kami, ay hindi ako mapakali sa aking kinaupuan. Napapansin ko kasi na panay ang tingin sa akin ng ama ni Rex. Nagtaka naman ang mga kaibigan ko sa aking ikinikilos. Kaya tinanong nila ako kung ayos lang ba ako. Tumango naman ako bilang sagot. Sa pang-anim na araw pa lamang namin ngunit, parang gusto ko nang lumipad pa uwi. Dahil sa mga kababalagang napapansin ko. Ewan ko ba pero habang lumilipas sa mga araw, ay tila ba hindi na ako mapalagay at komportable sa lugar na ginagalawan ko. Dahil sa hindi na ako makatiis ay, sinabi ko sa mga kaibigan ko na umuwi na lang kami. Ngunit hindi sila pumayag, kaya wala na akong nagawa pa, kundi ang sundin ang gusto nila, dahil hindi naman ako pwedeng umuwi ng mag-isa. Sayang naman ang bakasyon natin kung uuwi rin tayo kaagad. Lubos-lubosin na natin to. Uwi ka ni Floyd sa akin at kinumbinsi ako na wag munang umalis. Oo na nga, hindi na ako magayang umuwi. Uwi ka ako sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Muli namang bumalik sa pagkakasiyahan ang mga kaibigan ko. Ewan ko ba, Sir Gaspar, kung ako lang ba ang nakakapansin sa mga nangyayari o napapansin din ba ng mga kaibigan ko? Habang nagkakasiyahan ang mga kaibigan ko, ay nauwi ako sa malalim na pag-iisip. Iniisip ko kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. Ay, mukhang mababaliw na yata ako sa kakaisip. Buntong hiningang sambit ko. Isa nga po nun, habang papalubog na ang araw, ay nakita ko ang ilang mga kapitbahay ni na Rex na nakaitim ng damit at patungo sila sa dulo ng dagat. Napatanong na lamang ako sa aking isipan kung ano ang ginagawa ng mga taong yon at saan sila pupunta. Para masagot ang mga katanungang tumatakbo sa aking isipan, ay hindi na ako nagdalawang isip pang sundan ang mga ito. Para hindi ako mapansin ng mga ito, ay palihim lamang akong nakasunod. Matapos ang ilang segundo ay nakarating kami sa patutunguhan. Agad akong nagtago sa isang malaking bato, kung saan kitang-kita ko ang bawat galaw nila. Nakita kong huminto sila sa harapan ng rebolto at lumuhod na tila ba nagbibigay pugay. Maya-maya pa ay tumayo ang isang lalaki at may kinuhang mangkok at saka lumapit sa rebolto. Gamit ang kanyang mga kamay, pinahiran niya ng pulang likido ang mukha ng rebolto. Pagkatapos ay nagbigkas ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay umalis na din sila, kaya umuwi na din ako. Pagkapasok ko ay naabutan ko ang ama ni Rex. Tinatawag niya ako. Kaya kahit natatakot ay lumapit ako sa kanya. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na nakikita mo dito sa aming lugar. Dahil sinisiguro ko sa iyo na hindi ka makakauwi sa inyo ng buhay. Oras na mangialam ka. Madiin itong bulong sa aking tenga. Agad naman akong napatulala at nangilabot sa aking narinig. Sa mga sinabi nito ay ang daming naglalaro sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Dahil sa hindi na talaga ako pinatahimik, ay humanap ako ng magandang tiyempo para sabihin sa aking mga kaibigan ang lahat-lahat. Ngunit noong sabihin ko naman iyon, ay hindi sila naniniwala sa akin. Kaya inisip ko na kailangan ko ng mas matibay na ebidensya para may maipakita sa kanila. Isang tanghali noon, habang nasa labas ng bahay at nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, ay nilapitan ako ni Jana. May dala itong suman at iniabot nito sa akin. Kaya agad ko naman itong tinanggap. Pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis. Habang kinakain ko ang suman ay napansin ko ang isang papel
na nakalagay sa suman. Kaya kinuha ko ito. Napamulagat ako nang mabasa ko yan. Umalis na kayo sa lugar na ito kung gusto niyo pang mabuhay. Hindi tao ang mga nakatira dito, kundi mga aswang. Iyon ang nakasulat sa papel, kaya naistatwa ako sa aking kinaupuan. Hindi ako makagalaw. Sobrang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin sa mga oras na iyon. Nilingon ko si Jana at nakita kong malungkot ang kanyang muka. Agad kong hinanap ang mga kaibigan ko. Natagpuan ko silang nakikipaglampungan sa mga kadalagahang dinidiskartehan noong nakarang araw. Sobrang saya nila. Wala silang kalam-alam sa nagbabadyang panganib sa amin sa lugar na kinasasadlakan namin. Langya naman Kaya pala ayaw na ayaw nilang umalis kami kaagad. Ito palang sinasabi nilang susulitin bago bumalik sa amin. Sambit ko habang tinitignan sila. Makaraan lang ang ilang sandali ay napagpasyan ko ng lapitan si Jason at hinila ito sa lugar kung saan walang ibang tao kundi kami lang. Nagalit pa ito sa akin dahil sa ginawa ko. Ngunit nang sabihin ko sa kanyang nalalaman ko at ipinakita ko rin sa kanya yung sulat na ibinigay ni Jana, ay nagulat ito. Napahilamos naman ito sa kanyang muka matapos mabasa ang sulat. Para itong babae na umiiyak. Kaya sinabi ko sa kanya na kailangan naming ipaalam sa iba pa naming kaibigan. Kumalma ka at huwag mong ipahalatang may alam tayo sa mga tao rito. Uwi ka ako sa kanya. Pero pare, hindi ka ba nag-iisip? Oras na malaman nilang may alam tayo, tiyak na hindi na tayo makakauwi pang buhay. Kaya kung ako sa'yo, ipalagay mo ang sarili mo at pakalmahin mo. Saad ko. Marahan namang tumangaw si Jason at pilit na pinapakalma ang sarili. Magmula nang sabihin ko kay Jason ang lahat, ay lagi na itong nakabuntot sa akin. Kaya inulit ko uli rito at sinabihang huwag itong magpapalata na may alam na kami. Ang sabi naman niya ay natatakot daw itong mapag-isa, kaya hinayaan ko na lamang. Linggo noon nang mapansin ko na wala si Jana, kaya nagtaka ako at tinanong ko si Rex. Ang tanging sagot niya lamang ay may pinuntahan daw ito, kaya hindi na ako nagtanong pa sa kanya. Lumipas muli ang 2 araw, ngunit hindi ko pa rin nakikita si Jana. Tanging si Sandy lang ang nakikita ko. At base sa itsura ni Rex, nang tanungin ko iyon, ay tila may itinatago itong lihim. Habang ang mga kasama ko ay umalis para dumalo sa pagpupulong daw, naiwan naman kami ni Jason. Nagpalusot na lang ako na masakit ang aking ulo. Nang kami na lang ang naiwan ay nagplano kami kung paano kami makakatakas. Habang nakaupo kami sa may sala, may naririnig kaming mahinang ungol na animoy hirap na hirap. Hinanap namin ang pananggalingan ng ungol at nakarating kami sa silid kung saan napuntahan ko noon. Pinakinggan naming mabuti kung doon ba talaga galing ang ingay. Nang makasiguro na kami ay inutusan ko si Jason na humanap ng pwede naming gamitin para sirain ang kandado. Pare, baka mapadali ang kamatayan natin kung pakikialaman natin ang nasa loob. At saka hindi natin alam kung anong meron sa loob ng kwartong iyan. Takot nitong sabi. Kaya nga natin bubuksan para malaman natin kung sino ang nasa loob. Kaya sige na, humanap ka na ng bakal na pwede nating gamitin pambukas dito. Utos ko sa kanya. Napabuntong hininga muna ito bago umalis. Maya-maya bumalik ito at may dala-dalang isang bakal. Agad ko naman itong kinuha at sinira ang kandado ng pinto. Pagkabukas namin ay sumalubong kaagad sa amin ang napakabahong amoy. Madilim ang loob kaya ginamitan ko ng ilaw sa pamamagitan ng aking cellphone. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Halos masukan na kami sa aming mga nasaksihan. Pagkaramdam ko ng mga oras na yon ay para kaming nasa pelikula.
sapagkat nagkalat sa sahig ang mga pulang likido. Pati ang mga pader ay mayroon din. Hanggang sa matagpuan namin ang isang bangkay na nakalagay sa mahabang lamesa, at sa tabi nito ay may mga matatalim na itak na tila ba bagong hasa. Tinignan ko ang bangkay at tuluyan na akong sumuka nang makita ko ang itsura nito. Napakabrutal ang ginawa sa kanya. Dahil sa takot na nararamdaman namin, ay agad kaming lumabas sa silid na iyon. Ibinalik ko na rin sa dati ang kandado para hindi halata na may pumasok. Nang nasa sala na kami ay tulala pa rin si Jason at nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Maya-maya pa ay napahagulgol ito, kaya kahit awkward ay niyakap ko ito. Umiyak ito ng umiyak. Nang tumigil na ito sa pagiyak, ay kinausap ko ito ng masinsinan. Sinabi ko rin sa kanyang tungkol sa natuklasan ko sa bandang dulo ng dalampasigan. Habang nag-uusap kami ay nakarinig kami ng sigaw mula sa labas. Kaya tumakbo kami papalabas ng bahay. Nang makalabas na kami ay naabutan namin ng isang babae na tumatakbo. Puro sugat at pasa ang kanyang mukha. Humihingi ito ng tulong habang hinahabol naman ito ng dalawang lalaki. Nang makalapit ito sa kinaroroonan namin, ay kinausap namin ito. Ngunit hindi pa man niya sinagot ang tanong namin, ay nakalapit na ang dalawang lalaki. At walang pasabing kinakaladkad na mga ito, ang babae. Kaya dahil sa awa ay kinausap ko ang mga lalaki. Ngunit napaatras din ako nang makita ko ang pag-iba ng kulay ng kanilang mga mata at ang paglabas ng mga pangil nila. Wala na akong nagawa pa, kundi hayaan na lang na kunin nila ang babae. Habang paalis sila ay narinig ko ang sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Makalipas ang isang oras ay hindi pa rin ako mapakali. Nakokonsensya ako sa hindi ko pagtulong doon sa babae. Kaya naman kinausap ko si Jason na kung pwede ay tulungan namin yung babae. Nung una ay nagalit ito sa akin, ngunit kalaunan din ay pumayag ito. Mamayang gabi ang usapan namin dahil nakita naman namin kung saan nila ikinulong yung babae. Kaya alam na namin kung ano ang dapat gawin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay umuwi na rin sina Joseph at Floyd. Tinanong ko kung kasama ba nila ang pamilya ni Rex at sagot nila ay hindi daw. Kaya agad naming sinamantala ang pagkakataon. Sinabi namin ang lahat sa kanila. Hindi pa sana sila maniniwala sa sinabi ko. Ngunit dahil meron si Jason na magpapatunay sa sinabi ko, ay para sila mga tuko na nabuhusan ng tubig. Sinabi rin namin ang tungkol sa plano naming pagliligtas doon sa babae. Mga bandang alas 7 na ng gabi na makauwi si Rex at ang pamilya nito. At gaya ng dati ay umakto pa rin kaming walang alam sa lahat. Malapit na ang hating gabi nang dahan-dahan akong lumabas sa aking silid. Pinuntahan ko si Jason sa kanyang kwarto. Sakto namang lumabas ito kaya bumalik na kami sa aking silid. Dahil mababa lamang naman ang bintana ng aking kwarto, ay dito na kami dumaan para hindi nila mahalata. Nang matagumpay kaming makalabas ay nagmasid-masid muna kami sa paligid. At nang makasiguro kami na walang tao, ay gumapang kami papunta sa kabilang bahay. Nang makarating kami doon ay dahan-dahan kaming pumasok sa bakod ng bahay. At matagumpay naman namin itong napasok. Agad naming pinuntahan ang isang maliit na bahay kung saan namin nakita kanina na doon ipinasok ang babae. Nakakandado ito at hindi basta-bastang ginagamit na padlock. Sumilip ako sa saywang at nakita ko ang tatlong kababaihan. Laking gulat ko na makita ko si Ana. Kaya agad ko itong tinawag. Agad naman itong lumapit. Umiyak itong nagkukwento sa amin na kaya daw siya ikinulong dahil nalaman niya ang sekreto ni Sandy na sila ay lahi ng mga aswang. Habang nag-uusap kami, ay nakarinig ako ng mga yapak papalapit dito, kaya kinakabahan ako. Nagpaalam na ako at nangako ako na babalikan namin sila
Pagkatapos ay dali-dali na kaming umalis ni Jason. Bumalik nga kami sa bahay at nang makarating kami sa bahay ay agad kaming pumasok sa silid tulugan. Sakto namang pagpasok namin ay nakarinig kami ng katok. Kaya naman nagkatinginan kami ni Jason. Dali-dali kong inayos ang sarili habang si Jason ay nakahiga na sa kama at nagkunwaring tulog ito. Binuksan kong pintuan at saglit na nilingon si Jason at sininyasang huwag kikilos. Magkunwari na siyang tulog. Sinunod niya naman iyon kaya huminga ako ng malalim at pinihit na ang seradura. Pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin si Rex at si Aling Matilda. Tinanong ko sila kung ano ang kailangan nila. Ang sabi naman ni Rex ay may nakita daw silang tao na umaali-aligid sa labas ng bintana. Si Jason nandyan ba? Tanong ni Rex at saglit na sumilip sa higaan. Oo. Kanina pa siya tulog eh. Kunwari sagot ko at saglit na nilingon si Jason. Nakasalukuyang nakatagilid ng higa at nakapikit. Mga ilang segundo mo nang tinitigan ni Rex si Jason at mukhang inaalam nito kung talaga bang tulog na si Jason. Siguro napagtanto nitong tulog na si Jason kaya tumingin siya sa akin at sinabihan akong magpahinga na. Sige tol, yun na nga rin ang ginagawa ko. Magpapahinga na ako. Sagot ko at tinapik ang balikat niya. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na sila. Agad ko namang isinara ang pinto. Nagtataka kami ni Jason kung paano nila nalaman na may tao sa labas. Mabuti na lang at hindi nila kami nakita dahil kung hindi, siguradong hindi na kami sisikatan ng araw sa kinaumagahan. Kinabukasan ay may napansin akong kakaiba kay Rex. Maging ang ibang mga kaibigan ko ay napansin na rin nila iyon. Gawa ng laging nakabantay na sa amin si Rex. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-uusap. Kaya naman nag-isip ako ng ibang paraan kung paano ko sasabihin sa kanila ang plano ko. Habang nakaupo ako sa tabing dagat ay nilapitan ako ni Jana. Sinabi niya sa akin na kailangan na naming umalis dahil bukas ng gabi ay kabilugan na ng buwan at gaganapin ang pag-aalay para sa kapiyastahan. Sinabi rin nito na si Ann at ang 3 babayang magiging alay sa kanilang Panginoon habang kami ay gagawin nilang handa. Ibinigay nito sa akin ang susi ng kanilang bangka para gamitin namin sa pagtakas. Nga pala Sir Caspar, nakababatang kapatid ni Rex si Jana at sa pagkakalam ko ay iba ang ina ni Jana. Tinanong ko siya kung bakit niya kami tinutulungan. Ang tanging sagot niya lang ay hindi lahat ng sumasamba sa demonyo ay masama. Merong iba na napipilitan lang para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin ngunit isa lang ang alam ko. Mabait at mabuti si Jana. Nalaman ko din sa kanya na ang pamilya pala ni Rex ang tinuturing nilang pinuno dahil ang angkan daw nila ang may pinakamalakas sa kanilang lahi. Galing daw kasi ang pamilya ni Rex sa angkan ng mga gabunan kaya malakas sila. Hindi ako lubos makapaniwala na aswang si Rex gayong napakabait niyang kaibigan. Ngunit lahat pala ng kanyang ipinapakita sa amin ay isang pagpapanggap lang pala. Inaya ko si Jana na sumama sa amin sa pagtakas. Sinabihan ko siyang hindi siya makakapagbagong buhay kung may ikot lamang ang kanyang mundo sa pamilyang ginagalawan niya. Malungkot na umiling si Jana at nagwikang hindi pwede. Hindi niya pwedeng iwan ang ama niya dahil sa iyon ang kaisa-isang ipinangako niya sa kanyang ina. Bumuntong hininga na lamang ako at sinabihan siyang siya ang bahala. Pero kung magbabago pa ang kanyang isipan, sabihin niya lang ako. Tumagal pa ng 10 minuto ang pag-uusap namin ni Jana. Pagkatapos ay nagpaalam na ito dahil sa baka raw makahalata na sa Rex. Nang makalis na ito ay pinag-iisipan kong mabuti kung ano ang dapat naming gawin para makatakas sa lugar na ito. Makalipas ang ilang oras na pananatili sa tabing dagat, ay naisipan ko nang bumalik sa bahay.
Nadatnan ko ang ina ni Rex na nagluluto. Ngumiti lang ako sa kanya at dumiretso na ako sa aking silid. Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko si Jason na hindi mapakali. Nang makita niya ako ay agad niya akong tinanong kung saan umano ako galing. Sa mahinang boses ay ikwento ko sa kanya ang mga sinabi sa akin ni Jana. Matapos siyang marinig ang sinabi ko, ay halos hindi siya makapaniwala. Kailangan na nating makaisip kung paano tayo makakaalis dito. Uwi ka ako sa kanya. Yun nga rin ang iniisip ko, kaso hindi ko alam kung paano tayo makakaalis dito. Kaya pala gusto ni Rex na 1 buwan tayo dito. Yun pala ang plano nila. Sagot ni Jason. Halos mabaliw kami sa kakaisip kung anong pwede naming gawin. Hanggang sa may naisip na akong paraan na pwede naming gamitin para masabi sa mga kaibigan namin kung ano ang plano namin. Gamit ang papel ay isinulat ko doon ang lahat kung ano ang dapat naming gawin at kung saan kami magkita-kita bukas. Pagkatapos ay sinabi ko kay Jason na ibigay niya kay Joseph ang papel nang walang ibang makakita. Inanap ko naman si Floyd at nakita ko itong nakikipag-usap kay Rex. Lumapit ako sa kanila at kunwari may itatanong kay Rex. Habang nag-uusap kami ay tinatawag siya ni Jana. Kaya naman napalingon ito. Agad ko namang sinamantala iyon at ibinigay kay Floyd ang papel. Pagkatapos ay umalis na din ako agad. Habang papasok ako sa bahay ay naririnig ko ang nag-uusap ang ina at ang kapatid ni Rex. Ihalo mo ito sa pagkain nila bukas para makatulog sila kaagad. Ang mga katagang yan ang tumatak sa aking isipan. Kinagabihan ay inahanda ko na ang mga importanteng bagay na gagamitin namin sa pagtagas. Yung damit ko ay hindi ko nadadalhin dahil magiging sagaba lamang ito. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Nagdarasal ako na sana ay makauwi kami ng ligtas sa aming mga pamilya. Habang iniisip ko ang aking mga magulang ay naiiyak ako. Isinisi ko sa sarili ko na kung sana ay hindi na lang ako sumama dito. Hindi sana ay hindi ko mararanasan ang ganito. Para akong baliw na palakad-lakad sa aking silid. Nag-aalala rin ako sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng mga kaibigan ko. At si Ann, lalo pat buntis ito. Dahil sa hindi ako mapakali ay lumabas ako para puntahan ang kwarto ni Jason. Saktong pagtapat ko sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto, ay bumukas ang pinto at iniluwa doon si Rex. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko doon. Sinagot ko naman ito na may kukunin lang ako kay Jason. Hindi ito sumagot at nakatitig lang sa akin, kaya tinanong ko ito kung may problema ba. Umiling lang ito pagkatapos ay umalis na, kaya pumasok na ako. Sinabi ko kay Jason ang tungkol sa naririnig ko kanina. Kaya ngayon ay namang problema na naman kami kung paano namin sasabihin sa dalawa. Agad akong bumalik sa aking kwarto matapos naming mag-usap. Pagsapit ng umaga ay nagsimula na akong kabahan. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan ko naman ang kapatid ni Rex na abala sa pagluluto. Bumati ito sa akin at ganon din ako. Habang abala ito ay nagkunwari ako na tutulungan ko ito. Ngunit tumanggi ito, kaya hindi na ako nagpumilit pa. Tumingin na lang ako sa paligid, naghahanap ng pwedeng kunin na magagamit namin. Hanggang sa napadako ang mata ko sa isang itak na kumikinang. May kalakihan ito at halatang bagong hasa. Lumabas ako ng bahay at laking gulat ko nang makita ang mga naglalakihang palayok. Nasa tansya ko ay kasya ang 1 o 2 tao sa sobrang laki. Nakita ko rin si Aling Matilda na inaayos ang mga iyon. Nang makita niya ako ay ngumiti ito. Ngunit kakaiba ang kanyang pagngiti. Na tila ba may ibig ipahiwatig ito. Hinanap ko ang 3 kong kaibigan, ngunit hindi ko sila matagpuan, kaya kinabahan ako. Tinanong ko si Rex kung nasaan sila.
Agad naman niyang sinabi ang kinaroroonan nila. Malapit nang magdapit hapon, kaya mas lalong tumindi ang nararamdaman kong kaba. Habang si Rex at ang kapatid nito ay todo bantay sa amin, na para bang bilanggo kami para sa paningin nila. Bawat galaw namin ay nakatingin sila, kaya hirap kaming makagalaw. Hindi kami makapag-usap ng maayos dahil laging nandyan si Rex, kung hindi naman ang kapatid nito. Nagtulungan kami ni Jason para masabi kina Joseph at Floyd na huwag silang bastang-basta kakain sa pagkaing inihanda ng ina o kapatid ni Rex. Marami namang prutas dito, kaya hindi maging problema kung magugutom kami. Mga bandang 5:00 ng hapon ay nagsimula ng magsadatingan ang mga panauhin nila, naggaling sa ibang lugar. Ang iba pa nga ay nakatitig sa amin na para ba ngayon lang nakakita ng ibang tao. Ang iba naman ay matalim ang tingin sa amin. Nakikipag-usap naman sila sa amin, ngunit mahahalata na peke lang ang kanilang ipinapakita. Malapit nang dumilim, mas lalong dumami ang mga taong dumarating. Ang mga magulang naman ni Rex ang humarap sa kanilang mga bisita. Agad naman kaming niyaya ni Rex sa loob ng bahay para kumain. Talagang binantayan niya kami para makasigurado ito. Nakakainin namin ang inihanda ng kanyang ina at kapatid niya. Sumubo kami ng 3 beses, ngunit hindi namin iyon nilunok. Pagkatapos ay nagkunwari kaming nahihilo at nawala ng malay. Maya-maya ay narinig namin ang malulutong nitong halakhak. Ilang segundo lang ang lumipas ay naririnig namin ang pagbukas ng pinto. Rinig na rinig ko ang pag-uusap nilang mag-ahama at halos magliyab ako sa galit nang marinig ko ang sinabi ni Rex sa kanyang mga magulang. Hindi pala kaibigan ang turing niya sa amin, kaya pala niya kami isinama dito para sa kanyang mga kalahi. Matapos nilang mag-usap ng kanyang pamilya ay hinila nila kami at tinala sa kung saan. Pagkatapos ay tinalian din nila ang aming mga kamay at paa. Nang matapos na sila sa pagtali sa amin, ay narinig ko ang mga yapak nila na papalayo. Lumipas ang 1 minuto. Nang makasigurado ako na wala na sila, ay iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko na kami na lang ni Jason ang magkasama. Katali ang aming kamay patalikod, maging ang mga bibig namin ay nakabusal din. Pinilit ko makalapit kay Jason para kaming mga uod na gumagapang. Nang makalapit na ako sa kanya ay sininyasan ko itong tumalikod gamit ang ulo. Nang makatalikod na ito ay tumalikod na rin ako. Pinagdikit ko ang aming mga balikat. Pilit kong tinatanggal ang kanyang tali sa kamay. 1 oras ang lumipas bago ko matanggal ang tali nito. Inalis muna niya ang tali sa kanyang mga paa at bibig. Pagkatapos ay tinulungan din niya ako. Nang makatapos na kami ay dahan-dahan na kaming lumabas sa silid nang pinagdalhan sa amin. Nang makalabas kami ay hinanap namin sina Joseph at Floyd at tagpuan namin sila na nasa kwarto ko na nakalagay sa sako. Dali-dali namin itong nilapitan at binuksan ang sako. Butil-butil ang kanilang pawis at naghahabol ng hininga. Matapos namin silang kalagan, ay sumilip kami sa bintana at kitang-kita namin ang mga tao na nagsasayawan. Nakita ko rin ang rebulto at ang matandang lalaki na nakita ko doon sa dulo ng dagatan. Doon ko nakumpirma na totoo ang mga nakita ko ng araw na iyon at hindi pa naginip ang lahat. Masaya ang bawat isa, maging mga bata ay nakikisayaw din, maging si Rex ay nakita kong sumasayaw. Para silang mga baliw sa itsura ng sayaw nila. Bigla kaming napaatras nang bumukas ang pinto. Nakita namin si Jana, nagmamadaling pumasok. Sinabi niya sa amin na kailangan na naming umalis dahil maya-maya daw ay papasok na ang ina ni Rex para tignan kami. Huwag na daw namin puntahan si Ann dahil patay na ito, maging ang mga kasama niya. Magkahalong awa, galit at puot ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Parang gusto kong pumatay at sumigaw ng malakas.
Mabuti na lamang at pinigilan ako ng mga kaibigan ko. Tinulungan kami ni Jana na makalabas ng bahay. Nang nasa labas na kami ay sinabi sa amin ni Jana na hindi na niya kami sasamahan sa pagtakas, kaya nagtaka kami. Tinanong ko siya kung bakit. Sinabi niya sa amin na hawak ng pamilya ni Rex ang kanyang ina at ang kapatid, kaya oras na malaman nila na tinulungan niya kami ay mamamatay ang kanyang ina at kapatid. Kaya wala na kaming nagawa pa. Nagpasalamat na lang kami sa kanya sa mga tulong niya sa amin. Dala ang kabatakot ay tumakbo kami sa dalampasigan kung saan nandoon ang bangka ni na Jana. Ngunit pagkarating namin ay wala kaming nadatnan, kundi mga naglalakihang bato. Nanlumo ako at napalhod na lang sa buhanginan. Yung kunting pag-asa ay biglang naglaho. Galit na galit ako kay Jana dahil niloko niya kami. Narinig ko naman ang malakas na pagsigaw ni Joseph at Floyd. Halos isumpanan nila si Jana sa tindi ng galit nila sa kanya. Habang nakaluhod ako sa buhanginan, ay naisip ko ang sinabi sa akin ni Jana na nakatago daw ang bangka nilang timotor sa isang malaking bato na may nakalagay na pulang damit. Agad naman akong tumayo at nagsimulang hanapin iyon. Sinabihan ko din ang mga kasama ko na tulungan ako sa paghahanap. Lumipas ang 5 minuto ay hindi pa rin namin natatagpuan. Narinig din namin ang mga nakakakilabot na mga alulong na tila galit na galit. Kaya mas binilisan namin ang paghahanap. Halos natataranta na kami. At sa awa ng Diyos ay natagpuan namin ito. Agad akong sumamba doon. Sinubukan kong paganahin, ngunit ayaw gumana. Nakailang subok na kami ngunit wala talaga. Ganon pa man, hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. At dahil sa pagtutulungan namin, ay nagawa naming paganahin ang motor. Habang papalayo ang bangka na sinakyan namin, ay lumingon ako sa dalampasigan at doon na nakita ko si Rex at ang pamilya nito na nakatayo at nakatingin sa amin. Sobrang nagpasalamat ako kay Jana sa pagtulong nito sa amin at ligtas kaming nakabalik sa aming mga pamilya. Magmula nga noon, Sir Casper, ay hindi na ako basta-bastang sumasama sa mga kaibigan ko tuwing nag-aayang magbakasyon, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar o probinsya. Gawa ng natatakot akong baka maulit muli ang nangyaring minsan na akong napadpad sa lahi ng mga aswang. Tungkol naman kay Rex ay hindi ko na nakita pa pati ang kaluluwa niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa inyong lahat.